Huling-huli sa CCTV ang panluloko ni Fon sa kanyang asawa, ang mga relasyon niya sa kabit niya na nagdulot ng kamatayan sa kanyang asawa. Ito ang trahedya ni Mai Thayan. Noong January 29, nagmomotor itong si Porntet Tomisan sa highway ng Pattaya, Bangkok, Thailand. Biglang may nakita siyang isang lalaki nakaputi at nakatitig sa kanya, kumakaway. Nung una, di pinansin ng binata ang nakita niya. Pero hindi siya makapalagay. Parang tinatawag siya nung lalaki. Dahil dito, bumalik siya sa lugar. Doon, umambad sa kanya ang naaagnas at mabahong bangkay ng isang lalaki. Nang makita ni Porntep ang bangkay, dali-dali siyang tumawag ng mga pulis. Dumating kagad ang mga pulis at nag-examine ng bangkay. Halos 2 araw na ang bangkay. May mga dugo na kumalat sa kalsada. Ang bangkay ay nakatali ng pulang lubid at may butas sa ulo. Pinaril ang ulo ng bangkay at ang bala ay naiwan pa sa loob ng utak ng bangkay. Nung una, hindi makilala ng mga pulis ang katawan. Kaya agad naglabas ng mga pictures ng damit at mga gamit sa social media para matukoy ng mga netizens. Isa sa mga netizens, naka-identify ng bangkay. Ito ay si Mai Thayan, isang 33 years old na lalaki. Meron na nag-file ng report a few days ago na reported missing siya. Since January 27, 2024 pa, na-inform ang asawa ni Mai na si Fon Laklem tungkol dito. Agad siya nagpunta sa crime scene. Kasama niya ang isang lalaki at doon na-identify ni Fon na si Mai nga iyon. Sobra-sobra ang pag-iiyak niya at hagulgol niya sa tapat ng maraming tao sa crime scene. Ngayon na kumpirmado na ang identity ng bangkay, nagsimula na mag-imbestiga ang mga pulis ng mga CCTV camera at iba pang ebidensya. Nag-interview ang mga pulis sa mga kakilala ni Mai. Sinasabi ng mga kamag-anak at katrabaho na mabait daw itong si Mai. Walang kaaway at pamilya lang talaga ang tinututok niya. Masaya ang pamilya nila at mahal na mahal niya ang asawa niya. Nagtrabaho ng night shift si Mai. At noong January 27, 2024, nagpark siya sa parking lot ng kumpanya nung gabi. Pero hindi na siya bumalik, hindi rin siya nag-report sa trabaho. Kinabahan ang mga co-workers niya. Tinawagan siya ng tinawagan, walang sumasagot. Kahit nung madaling araw na, wala pa rin reply. 10 taon na nagtatrabaho si Mai sa kumpanya at hindi normal ang asal niya na hindi sumasagot. Isa sa mga trabaho ni Mai ay tumawag na rin sa asawa na si Fon. Dito, nag-focus ang mga pulis kay Fon. Ang hinala daw ni Fon baka daw pagnanakaw ang motibo ng pagpatay kay Mai. Nawawala daw ang phone at wallet ni Mai. Sabi ni Fon umalis daw si Mai nung January 27, 10:06 PM. Pagtapos daw nito natulog na daw si Fon. Mga 2:04 AM, sabi ni Fon nag-text daw siya kay Mai dahil sa tawag ng coworker. Pero hindi nag-reply si Mai. Nung 3 AM, nag-text ulit siya kay Mai. Tinatanong niya si Mai kung nasaan na siya. Nagulat si Fon. Nag-reply si Mai at sinabi ni Mai na nakabuntis daw siya ng babae. Di na daw siya babalik. Papunta na daw ng probinsya at sasama na daw doon sa bagong babae niya. Di huminto si Fon sa pag-text kay Mai. Kinukumbinsi daw niya na makipag-usap at bumalik muna sa bahay. Pero wala. Di nag-reply si Mai. At biglang nag-deactivate ng Facebook. Pagtapos ng 24 hours, nag-file ng report si Fon sa mga pulis para sa missing persons. Ayon sa kapatid at nanay ni Mai, hindi normal ang mga messages ni Mai. Mahal niya ang pamilya niya, kaya nakakasuspetsa ang mga messages niya. At ang pag-deactivate sa Facebook niya, ang suspetsa ng mga pulis. Nung gabi na nag-text si Mai kay Fon, mga ilang oras na patay na si Mai. Kaya may foul play na nangyari. Tiningnan ng mga pulis ang CCTV footage at doon nakita nila ang nakakasuspetsa na pulang kotse. Nakita ito nung 9:47 PM ng January 27. Itong pulang sasakyan na ito ay sinusundan si Mai habang nagbabiyahe mula bahay papuntang opisina. Nung 10:13 PM, tumigil ang kotse sa tapat ni Mai. Inatake siya ng mga sospek. Marami silang sospek na nandoon sa kotse at ang isa naman ay kinuha ang bike ni Mai at nilagay sa malayong lugar. Hinanap ng mga pulis kung kanino ang sasakyan na pula. Na-trace nila ang may-ari. Ito
ay pag-aari ni Chang Kit, isa siyang car workshop owner. Laking gulat ng mga pulis dahil nakita na itong si Chang Kit kasama si Fon doon sa crime scene. Napansin din sa mga video na mukhang nagmamahalan itong si Chang Kit at Fon. Nagsimula na ngayon ang mga pulis na magduda kay Fon. Inaresto ng mga pulis si Chang Kit. Sa pagtatanong ng mga pulis, umamin itong si Chang Kit na may kinalaman siya sa krimen. Pero tinatanggi niya na ang mga kaibigan niya ay kasama doon sa krimen. Inosente daw ang mga kaibigan niya. Sinabi din itong si Chang Kit na may relasyon nga sila ni Fon for over 3 months na. Sabi niya di niya alam na kasal pala itong si Fon. Nagselos daw siya nung sinabi ni Fon na buntis daw siya sa asawa niya na si Mai. Ang problema, nakita ng mga pulis ang medical result at hindi totoo na buntis si Fon. Nagsisinungaling si Fon. Kumuha naman ng DNA ang mga pulis sa lubid na ginamit para taliin ang kamay ng bangkay. Marami silang DNA na nakita. Nakilala na ang mga kasama ng sospek. Ito ay sumasang-ayon sa CCTV camera na marami sila na gumawa ng krimen. Dahil sa mga ebidensyang ito, umamin din sa wakas si Mai na kasama nga niya talaga itong mga kaibigan niya. At sila ay nagtulungan para patayin ang biktima. Inamin ni Chang Kit na siya ang bumaril sa ulo ni Mai. Na-identify na ng mga pulis ang mga iba pang sospek. Ito ay sila Mr. Nantapat, 23 years old. Mr. Kan, 23 years old. Mr. Panthep, 28 years old. Miss Nu, 22 years old. Chapter 2, ang paglibing kay Mai. Nung February 4, 2024, nagsimula na ilibing si Mai. Nandun si Fon, umiiyak. Ayon sa kanya, humihingi siya ng tawad dahil sa panluloko sa kanyang asawa. Nagsumpa pa siya na hindi na mag-aasawa ulit habang buhay para mapatunayan niya na nagsisisi talaga siya. Ang problema, kaduda-duda talaga siya. Iniisip ng mga pulis na meron talaga siya kinalaman sa krimen dahil sa mga kasinungalingan niya. Nakita ng mga pulis sa investigasyon nila na nung gabi ng pagkamatay ng kanyang asawa, nakita sa CCTV footage na may kasama siyang isa pang lalaki. Hindi lang pala isa, kundi 2 ang kabit niya. Itong pangalawang kabit niya ay halos 4 months na ang relasyon. Sumasalungat ito sa mga sinabi ni Fon na tulog siya nung gabi na pinatay si Mai. Sinabi din ng parents ni Mai na nung mga araw bago mamatay si Mai, itong si Fon daw nagtatanong tungkol sa insurance policy. Sa CCTV footage din makikita na pagtapos na patay si Mai, dumaan yung pulang sasakyan sa bahay nila Fon at Mai. At doon nakipagkita si Fon kay Chang Kit. Sobrang daming kasinungalingan ang sinasabi nitong si Fon. Sa una, siya ang nagsasabi na si Mai ay may nabuntis na babae at may kalaguyo. Ngunit ngayon, makikita na si Fon ay may maraming kabit na nagdulot ng kamatayan sa kanyang asawa. Hanggang ngayon, wala pa rin matibay na ebidensya para makulong si Fon at patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso na ito. The tragic story of Pornthep and the mysterious demise of Mai Thayan in Bang Pakong, Thailand serves as a stark reminder of the fragility of life and the profound impact of our actions on others. It underscores the importance of attentiveness to our surroundings and the people in our lives. The initial indifference of Pornthep to the man in white, followed by his decision to return, highlights the moral lesson that we should heed our instincts and not ignore potential signs of distress around us. Furthermore, the unfolding mystery surrounding Mai's death and the secrets of his spouse reveal how quickly life can take a turn and the depths of our deception that can lie beneath the surface of seemingly happy relationships. This narrative teaches us to cherish our loved ones, remain vigilant, and always strive for truth and justice in the face of uncertainty and loss.